Bachelor of Design and Fashion. Sagot niya na may kasamang ngiti. Impressive. Nakangiting wika ng binata. Are you free? Can I invite you to have a snack? So that we can get to know each other better. Paanyaya sa kanya ng binata habang nakangiti. Inihintay ko kasi ang kaibigan ko. Next time na lang siguro. Palabas na rin yun eh. Sagot niya sabay tingin sa akin niyang suot na relo. Hintayin na lang natin ang friend mo. Saka tayo umalis. Para makilala ko din siya. Muling sabi ni Eric. Kaya hindi na lang tumanggi si Mirasol. Parang merong nagtutulak sa kanya na sumama siya sa binata. Hindi niya alam pero pakiramdam niya ay ayaw na niyang mawalay sa binatang ngayon lang niya nakita. Mirasol! Malakas na pagtawag ni Helen sa pangalan ni Mira. Agad naman na lumingon ang dalaga. Sabay kaway sa kanyang kamay. Helen! Bulalas ni Mira at agad na niyakap ang kanyang kaibigan. Bigla namang natigilan si Eric dahil sa pagdating ng dalaga. Nakatingin lang siya sa dalawang dalaga na masayang nag-uusap. Eric, siya nga pala ang kaibigan kong si Helen. Helen, si Eric, bago kong kakilala. Pakilala ni Mirasol sa dalawa. Parang namagneto naman ang mga mata ng dalawa sa kanyang harapan. Nagtitigan na kasi silang dalawa at hindi na gumalaw. Malakas siyang tumikim upang basagin ang katahimikan sa kanyang paligid. Upang gisingin na rin ang dalawang kasama niya na tuluyan na yatang naging tuod. Hi, Helen. Nauutal na pagbati ni Eric sa dalaga habang nakatitig pa rin ito sa mukha ng dalaga. Hello. Naiyang sagot ni Helen habang ang kanyang dibdib ay parang tinatahip sa lakas ng kaba niya. Hanggang sa muling nagsalita si Mirasol dahil parang naumid na pareho ang dalawang kasama niya. Eric, di ba sabi mo magmemorienda tayo? Tayo na. Para makauwi na din kami ng maaga ni Helen. Maglalabak pa kasi ako ng damit, kaya kailangan ko makauwi na maaga. Wika ni Mirasol habang napapailing. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng interest sina Helen at Eric sa isa't isa. Kahit hindi nila aminin sa kanya ay alam niyang na love at first sight ang mga ito. Kung sa bagay nga naman sila dahil pareho naman silang galing sa may kayang pamilya. Dinala sila ni Eric sa isang mamahalin na cafe. Nahiya pa si Mirasol na pumasok dahil hindi pa siya nakakapasok sa ganoong kaklas na cafe. Hanggang karinderya lang siya turo-turo. Wala din siyang alam na orderin sa cafe maliban sa kape. Mirasol, what do you like? Tanong sa kanya ni Eric habang binubuklat ang menu. Ha? Ikaw na bahala. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakapasok sa ganitong kainan. Nakakahiya. Sana hindi na lang pala ako sumama. Nakanguwing sagot ni Mirasol sa binata. Mahinang tawa lang ay tulugon sa kanya ng binata. Hindi alam ni Eric kung bakit napakalapit ng loob niya sa dalaga. Aaminin niyang hindi ang katulad ni Mirasol ang gugustuhin niya. Ngunit merong nagtutulak sa kanya upang kilalanin niya ito. Kailangan masanay ka na kapag akong kasama mo. Pag-aralan mo na rin kung paano kumilos na maayos dahil hindi ito ang una at huling pagpunta mo sa mga ganitong lugar. Pabulong na wika sa kanya ni Eric na siyang ikinalaki ng kanyang mga mata. Hoy, tigilan mo ako ha. Mapapahiya ka lang kapag akong kasama mo, no? Muling sabi ni Mirasol na ikinatawa ni Eric. Helen, nakapili ka na ba ng gusto mong kainin? Baling naman ni Eric kay Helen na patuloy na tinitingnan ang menu. Angus beef burger and root beer floats. Agad naman nasagot ni Helen sa kay binaba na ang hawak nitong menu. Mirasol, gusto mo bang kumain ng burger or pizza? Muling tanong ni Eric sa dalaga. Pizza na lang. Sagot na lang niya dahil wala naman siyang ibang maisip na kainin. Agad na nag-order sa Eric ng kanilang pagkain. Dinagdagan na din niya ito ng fried chicken at pasta. Ang dami naman yan. Mauubos pa ba natin lahat yan? Tanong ni Mirasol habang nanlaki ang mga mata na nakatingin sa mga pagkain sa kanilang harapan. Kumain ka na lang kasi. Ang dami-dami mo pa sinasabi. Sabi ni Helen habang umiiling-iling. Sa ilang linggo nilang magkasama, napag-aralan na nito ang ugali ni Mirasol. Matipid ito sa lahat ng bagay at ayaw na ayaw ang may nasasayang. Katwiran nito ay mahirap daw kitain ng pera. Siguro nga para sa kanyang kaibigan ay napakahirap kumita ng pera dahil lumaki ito sa simpleng pamumuhay. Pero siya na hindi niya problema ang pera ay ayos lang sa kanya na may matirang pagkain.
Masayang kumain sina Mirasol, Eric at Helen. Hinatid pa sila ni Eric sa kanilang boarding house matapos nilang kumain. Nagpasalamat naman ang magkaibigan sa binata. Nakipagpalitan din sila ng number sa binata bago sila bumaba sa kotse nito. Masayang pumasok sa loob ng kwarto sina Mirasol at Helen. Parang dinuduyan pa si Helen nang makapasok na sila sa loob ng kanilang kwarto. Hoy, anyari sa'yo? Nagtatakang tanong ni Mirasol sa kaibigan. Mukha na kasing may sapi ang dalaga dahil nakangiti itong mag-isa. Ang gwapo niya sobra. Parang gusto ko nang mamatay ngayon dahil nasubukan ko nang makadate ang crush ko. Kinikilig na wika ni Helen habang mahigpit na yakap nito ang kanyang bag. Okay ka lang? Mukhang may halong drugs ang kinain ng burger kanina. Ipatukan kaya kita? Nairitang tanong ni Mirasol sa kaibigan. Pinagbastan din niya ito mula ulo hanggang paa. Baka may sapi din ito. Naniniwala pa naman siya sa mga itim na kaluluwang sumasapi sa katawan ng isang tao. Bigla din siyang kinilabutan dahil sa naisip, kaya naman pabilis siyang lumabas ng kanilang kwarto at nagtungo sa kusina ng boarding house nila. Hoy, Mirasol! Anong hinahanap mo dyan? Nagtatakang tanong sa kanya ng isang boarder. Lumabas din kasi ito upang kumuha ng tubig sa kusina. Naghahanap ako ng bawang at luya. Kailangan ko lang talaga. Agad naman niyang sagot habang abala sa pagkalkal sa mga lagayan sa ibabaw ng lababo. Magluluto ka ba ng adobo? Mira, meron ako sa kwarto. Pwede kitang bigyan pero dapat patikimin mo rin ako ng adobo mo, ha? Wika ng dalagang boarder na si Laika. Hindi ako magluluto. Ilalagay ko lang sa katawan ni Helen. Para kasing sinasapian siya ng masamang spirito. Sagot niya sa dalaga. Lumapit na din siya dito upang sumunod sa kwarto nito. Anong sinasapian pinagsasasabi mo? Naniniwala ka pala sa sapi-sapi na yan? Hindi yun totoo, no? Ano ka ba? Magpahinga ka na nga. Kung ano-ano mga pumapasok sa isip mo. Hanto ka lang, girl. Sagot sa kanya ni Laika. Saka siya tinalikuran at umakyat na sa itaas ng bahay. Nahihilot naman ni Mira ang kanyang noo. Bakit nga ba niya naisip na sinapian ang kanyang kaibigan? Parang siya naman pala lumalabas na may sapi. Minabuti na lang ni Mirasol na bumalik sa kanilang kwarto ni Helen. Hindi pa pala siya nakakapag-review. Meron pa siyang tatapusin na sketch para bukas. Maagang gumising si Mirasol kinabukasan. Kailangan niyang dumaan muna sa isang cafe na malapit sa university. Balak niya mag-apply ng part-time job sa cafe. Ngayon kasi siya pinababalik ng nakausap niyang manager dahil ang mismong may-ari daw ng cafe ay ang mag-i-interview sa mga aplikante. Pagdating ni Mirasol sa cafe ay agad na siyang pumila. May ilang aplikante na kasi na nakapila, kaya naman umupo na lang siya sa tabi na isang babae na panghuli sa upuan. Nginitian din ni Mirasol ang babae nang makaupo na siya. Hi miss, mag-a-apply ka rin ba? Malumanay na tanong niya sa babae. Tiningnan muna siya ng babae na isang mapanuring tingin. Tila kinikilate siya mula ulo hanggang paa sa paraan ng paghagod nito ng tingin sa kanyang kabuuan. Ano sa palagay mo? Hindi naman ako mukhang bibili lang ng kape sa isang karinderya kaya malamang mag-a-apply ako dito. At ikaw, kung may bala ka mag-apply dito, dapat nagbihis ka muna ng maganda. Hindi ganyan na para kang pupunta lang sa palengke. High-class cafe ang pinapasukan mo, hindi isang karinderya. Mapang-uyam na wika sa kanya ng babae. Nasa mukha din ito ang pandidiri sa kanya. Iisa lang ang tinanong ko, ang dami mo namang sinabi. Sa isip-isip ni Mirasol, hindi na lang siya sumagot sa babae dahil ayaw niyang masira lamang ang kanyang araw sa babaeng ito. Kala mo kung sino maganda, para naman sinuntok ni Pacquiao ang usat mata. Muling sabi ng kanyang isip, hindi na lamang siya tumingin sa babae dahil naiinis siya dito. Di pa ata nagbibihis at galing pa sa duty. Hindi naman nagtagal ay may isang lalaki na kumuha sa kanilang mga resume. Isa-isa na din silang tinawag sa loob ng office para sa interview. Kinakabahan si Mirasol habang naghihintay sa tatawag sa kanyang pangalan. Panglima siya sa pila kaya medyo matagal din siyang nagintay. Lalong kinabahan si Mirasol nang makita mga lumalabas na aplikante na laglag ang balikat. Mukhang masungit ang may-ari ng cafe at mahirap itong kausap. Miss Mirasol Atienza? Pagtawag sa kanyang pangalan, agad naman na tumayo si Mirasol at pumasok sa loob ng opisina. Napakalakas din ang kaba sa kanyang dibdib habang papalapit sa table. Nakatalikod ang upuan na mag-i-interview sa kanya kaya hindi niya makita ang mukha nito.
ngunit alam niyang babae ang nakaupo sa swivel chair. Good morning, ma'am. Nauutal na pagbati niya sa may-ari ng cafe. Parang gusto na din niyang ipikit ang kanyang mga mata dahil sa takot sa taong hindi pa niya nakikita ang muka. Anyari sa mukha mo? Biglang nag-angat ng muka si Mirasol dahil sa familiar na boses na kanyang narinig. Hindi siya maaari magkamali. Kakilala niya ang may-ari ng boses na iyon. Helen? Anong ginagawa mo dito? Teka, ikaw may-ari ng cafe na ito? Gulat na gulat si Mirasol. Hindi siya makapaniwalang ang kanyang kaibigan ang kanyang kaharap. Yap, akin nga ang Hit Cafe. Pero secret lang natin ito ha. Ayoko kasing malaman ng mga students sa university na akin ito. Gusto ko kasing manatiling low profile habang nag-aaral pa ako. Pakiusap ni Helen sa kaibigan. Alam niyang mapagkakatiwalaan ng kanyang kaibigan kaya safe ang kanyang secret dito. Oo naman, ikaw ha, daya mo. Bakit hindi mo sinabi kaagad sa akin? Tanong niya sa kaibigan habang nangahaba ang uso. Secret nga, di ba? Pero ngayon hindi na kasi alam mo na. Tsaka tanggap ka na at pwede ka na magsimula ngayon din. Nakangiting wika ni Helen sa kanyang kaibigan. Malakas naman na tumili si Mirasol sa kaniyakap ang kanyang kaibigan. Thank you. Thank you. Thank you talaga. Malakas na wika niya habang yakap-yakap ang kanyang kaibigan. But in one condition. Muling saad ni Helen kay Mirasol. Ano yun? Wika niya habang nakatingin sa mukha ni Helen. Huwag mo kong tatawagin na ma'am. At kung may magtanong sa'yo kung sino may-ari ng cafe, sabihin mo hindi mo kilala. Maliwanag? Tuloy-tuloy na wika ni Helen sa kaibigan. Yes, ma'am. Pabirong sagot ni Mirasol. Okay, you're fired. Sagot naman ni Helen. Uy, ito naman, hindi na mabiro. Nakasimangot na wika ni Mirasol sa kanyang kaibigan. Hindi naman nagtagal ang pag-uusap ng magkaibigan dahil pareho pa silang may pasok hanggang sa magpaalam na si Mirasol sa kanyang kaibigan upang mauna na sa kanyang klase. Pagkatapos ng klase ni Mirasol ay agad na siya nagtungo sa Hit Cafe. Naglalakad siyang palabas ng university na may tumawag sa kanyang pangalan. Mirasol! Narinig niyang pagtawag sa kanya na isang lalaki. Agad naman na tumigil si Mira sa paglalakad upang lingunin ang lalaking tumawag sa kanya. Eric, ikaw pala. May kailangan ka ba? Tanong niya sa binata na hinihingal dahil sa pagtakbo nito. Yeah? Sagot nito sa kahuminga ng malalim dahil sa pagod. Ano ba sasabihin mo? Talagang hinabol mo pa ako. Pwede mo naman akong i-text o kaya itawagan na lang. Napagod ka pa tuloy. Tanong niya nang may pagtataka. Kasi makikiusap sana ako sa'yo. Na kung pwede, samahan mo ako sa isang party. Wala kasi akong kasamang pupunta. Since magkaibigan na naman tayo, kaya ikaw na lang isasama ko. Pakiusap ni Ari kay Mirasol. Saan ba yan at kailan? Baka may trabaho ako noon. Wika naman ni Mirasol. Saturday night, 8 p.m. sharp. Sagot ni Eric sa dalaga. Saan mo kasi ang party na iyan? Baka naman puro mayayaman ang mga nandoon. Naku, nakakahiya. Wala din akong damit na pwedeng isuot sa mga ganyan na okasyon. Huwag na lang. Makapagtawanan lang ako doon. Nalalaki ang mga mata ni Mirasol habang nagsasalita. Hindi pa siya nakakadalo sa mga ganoon na pagtitipon sa buong buhay niya. Kaya natatakot siyang mapahiya lamang doon. Don't worry, akong bahala sa isusuot mo. At ganoon din sa mag-aayos sa'yo. Susunduin na lang kita 1 hour before. Muling sabi ni Eric sa dalaga. Magpapaalam muna ako sa boss ko. Baka matanggal ako sa trabaho kapag hindi ako pumasok na walang paalam. Sabi na lang ni Mirasol saka nagpaalam na sa kaibigan. Mabilis siya naglakad dahil late na siya sa kanyang unang araw sa cafe. 3 hours lang ang part-time niya sa gabi, kaya hindi ito makakasira sa kanyang pag-aaral. Pagdating ni Mirasol sa cafe ay agad na siyang pumasok sa dressing room upang magpalit ng kanyang damit. Isinuot niya ang uniform ng Hit Cafe staff. Isang 3/4 sleeve blouse with black collar paired with black pencil cut skirt. Umagay kay Mira ang kanyang uniform. Kitang-kita ang magandang hubog ng kanyang katawan dahil sa damit na suot nito. Inilagay din niya ang kanyang name tag sa kaluwang bahagi ng kanyang dibdib. Matapos siyang makapag-ayos ay agad din siyang lumabas upang magsimula na sa kanyang trabaho. Mira, halika muna dito. May mga ipapakita muna ako sa iyo na dapat mong matutunan. Sabi ng kanyang manager. Agad namang lumapit si Mirasol sa lalaki. Sir, ano po yun? Magalang na tanong ni Mirasol habang hinihila ang upuan.
Ito ang mga ibinigay sa'yo na trabaho ni Miss. Basahin mo na lang muna bago ko magsimula. Wika ng manager saka iniabot kay Mirasol ang papel. Agad naman na binasa ni Mirasol ang mga nakasulat sa papel. Laking gulat ni Mira nang makita nito ang nakasulat sa papel na hawak nito. Dahil siya ang inatasan na maging cashier ng cafe. Waiter lang ang kanyang ina-applyan. Paano naging cashier ang trabaho niya? Naku sir, baka naman ma-short ang kaha at kulang pa ang sahod ko na pang-abono. Mag-waiter na lang ako sir. Pakiusap ni Mirasol sa manager pero umiling lang ang lalaki. Isa sa mga ayaw ni Miss ay ang tinatanggihan ang gusto niya. Kaya kailangan mong tanggapin iyan. Mira. Wika ng manager, sabay tayo nito at naglakad palayo sa dalaga. Kaya no choice si Mirasol kung hindi ang tanggapin ang trabaho na ibinigay sa kanya ng kaibigan. Kakausapin na lang niya mamaya pag uwi niya sa boarding house. Agad din na itinurn over ng kapalitan niyang cashier ang kaha. Ipinaliwanag din sa kanya ang mga dapat niyang gawin. Nagpasalamat pa siya sa babae. Mukhang mabait naman ang cashier. Alam niyang mapagkakatiwalaan din ng babae. Miss Mira, bigkas na isang lalaki sa kanyang name tag. Eric, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Mirasol sa kaibigan na binata. Nagkape. Agad naman itong sagot sa kanya. Teka, sunundan mo ba ako kanina? Tanong niya sa binata. Yes, wala namang masama, di ba? Magkaibigan naman tayo, di ba? Wika ni Eric habang nakangiti. Oo na, nasaan ang bayad mo? Baka ako pa mag-abono ng kape mo ha. Mahal kaya ng santasang kape dito. Sabay lahad ng kanyang palad. Agad namang kinuha ng binata ang kanyang wallet saka inilabas ang isang gold card. Mabilis nitong in-insert ang kanyang card sa credit card reader machine saka pinindot ang passcode. From now on, dito na ako magkakape. Masarap na ang timpla, maganda at mabait pa ang cashier. Wika ni Eric saka pinindot ang ilong ng dalaga. Masamang tingin naman ang sinagot ni Mirasol sa binata. Hindi niya alam kung bakit natutuwa siya kapag kausap niya ang binata. Pero alam din niya sa kanyang sarili na kapatid lang ang turingan nila. Abala sa paglilinis ang mga katulong sa mansyon ng mga Altamirano. Sa makalawa na ang balik na mag-asawang Altamirano mula sa ibang bansa. Halos 3 buwan din silang hindi umuwi ng Pilipinas na mag-asawa dahil sa dami nila mga business sa iba't ibang bansa. Kailangan malinis na malinis ang bahay na madat na nila. Napakasalan pa naman ni Ma'am Magda. Ayaw na ayaw nun nang may nakikitang dumi at alikabok. Lahat ng mga kagamitan sa kusina kailangan mahugas ang lahat. Ayaw din nun nang makaamoy ng malansa sa mga gagamitin na baso at kutsara. Wika ni Joy sa mga kasama niyang katulong. Sumang-ayon naman ang kanyang mga kasama at nagsimula na nga silang maglinis ng buong kabahayan. Pati ang hardin ay mabusising nilinisan ng kanilang hardinero. Lahat ng tuyong dahon ay tinanggal nito, saka nag-trim na rin ito sa ibang halaman. Mana Joy, lilinisan pa ba namin pati ang kwarto ni Sir Reggie? Malinis naman iyon. Kasi walang gumagamit. Tanong ni Elena sa kanilang mayordoma na si Joy. Oo, isama niyo na rin. Baka biglang umuwi yun dito kasi magkakaroon sila ng party dito sa mansyon. Sagot naman ni Joy sa kanyang kasama. Mana Joy, di ba ikaw nagpalaki kay Sir Reggie? Maitanong ko lang po, bakit po ayaw niyang tumira dito sa mansyon nila? Nagtsatsaga siya doon sa kondo niya na mag-isa? Tanong ni Elena kay Joy habang kinukusot nito ang mga kortina na kanyang nilalabhan. Ewan ko ba sa batang iyon? Kahit anong pakiusap kong gawin sa kanya na umuwi dito, ayaw talaga. Kesyo wala naman daw ang kanyang mga magulang at hindi naman siya hinahanap ng mga ito. Sagot ni Joy. Napabuntong hininga pa siya dahil sa kanyang alaga. Araw ng Sabado, maagang umuwi si Mirasol mula sa kanyang trabaho. Naglaba pa siya ng kanyang mga damit para may masuot siya sa pagpasok sa susunod na linggo. Iilan lang kasi ang mga damit niya kaya kailangan niyang labahan ng mga ito upang may maisuot siya sa mga susunod na mga araw. Wala ang kanyang kaibigan dahil tuwing Biyernes ng gabi ay umuwi ito sa bahay niya. Kaya mag-isa lamang siya ngayon sa kanilang kwarto. Matapos maglaba ay naglinis na din siya ng kanilang kwarto. Inayos din niya ang mga gamit niya at isinama na rin ang gamit ni Helen. May pagkaburara kasi ang kaibigan niya kaya kalat-kalat ang mga gamit nito. Pati ang isang bra nito ay naiwan pa sa ibabaw ng kama. Hindi siguro nakita ni Helen dahil natatabunan nito ng kumot kaya hindi nito nakuha at nadalang pa uwi.
Nang matapos na si Mirasol ay agad na siyang naligo. Maya-maya lamang ay darating na ang kanyang kaibigan upang sunduin siya. Mabuti na yung nakaligo na siya para hindi na ito maghintay sa kanya ng matagal. Isang pantalon na maong at puting t-shirt ang suot ni Mirasol. Nasa sampayan na kasi lahat ang mga blouse niya magaganda. Kaya t-shirt na ang suot niya. Kasalukuyan siya nagsusuklay na mag-ring ang kanyang cellphone. Agad naman niya itong kinuha upang sagutin. "Hello, Eric." Bungad niya sa kaibigan. Medyo kinakabahan din siya dahil alam niyang dumating na ang kanyang kaibigan at baka hinihintay na siya sa ibaba. "Hello, Mira. Are you ready? Nandito na ako sa tapat ng boarding house." Pagbibigay alam ni Eric sa kaibigan. "Oo, sandali lang Eric at lalabas na ako." Sagot ng dalaga saka pinatay ang kanyang lumang cellphone na the keypad. Nagsuot na lang siya ng flat sandals saka nagwisik ng pabango. Mabuti na lang at may imported na pabango na bigay sa kanya ang kanyang tita Joy, kaya meron siyang nagagamit ngayon. Agad na lumabas si Eric sa kanyang kotse upang salubungin si Mirasol. Pinagbuksan din niya ito ng pinto saka umikot sa kabilang pinto upang pumasok. "Dadalhin muna kita sa kondo ko. Doon ka magbibihis sa taayusan." Wika ni Eric habang binubuhay nito ang makina ng kanyang kotse. "Kinakabahan ako, Eric. Baka mapahiya ka lang doon ang dahil sa akin. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi pa ako nakakaranas pumunta sa mga party ng mayayaman. Ni hindi nga ako marunong kumain sa mamahalin na restaurant. Baka pagtawanan lang ako doon." Baka sa mukha ni Mira ang kaba habang sinasabi iyon kay Eric. Tumawa lang si Eric. Natutuwa talaga siya sa dalaga. Hindi ito nahihiyang sabihin sa kanya ang pagiging inosente nito sa lahat ng bagay. Kung ibang babae lang ito, kahit galing naman sa hirap ay magpapanggap na mayaman at class. Pero iba si Mira. Totoong tao siya at hindi marunong magsinungaling. Sasabihin niya kung ano ang totoo sa kanyang sarili at pagkatao. "Andito na tayo. Halika na para maayusan ka na ng makeup artist." Wika ni Eric bago lumabas ng kotse nito. Umikot din siya sa kabilang pinto upang pagbuksan si Mira ng pinto. "Eric, paano ba ito tanggalin? Bakit ayaw matanggal?" Nagtatakang tanong ni Mira sa binata habang hinihila nito ang kanyang seatbelt. "Pindutin mo muna yung pula para ma-unlock. Hindi talaga matatanggal iyan kapag hihilahin mo lang." Sagot naman ni Eric sa dalaga. "Dito mo pindutin. Diinan mo mabuti para maalis ang pagkakalak." Turo ni Eric habang itinuturo ang red button kay Mirasol. Ganyan lang pala." Bulalas ni Mira nang tuluyan na niyang matanggal ang kanyang seatbelt. "Halika na." Pagyaya sa kanya ng binata. Hinawakan na rin ito ang pulsuhan ni Mirasol upang isakay sa loob ng elevator. Pagdating nila sa top floor ay agad din silang lumabas ng elevator, saka nagtungo sa pinto ng penthouse ng binata. Agad din binuksan ni Eric ang pinto ng kanyang penthouse upang makapasok silang dalawa. "Wow, ang ganda-ganda naman ng bahay niyo. Ang linis-linis at ang bango-bango. Naku Eric, baka pagalitan ka ng nanay mo kapag nalaman niyang nagdala ka ng mahirap dito." Wika ni Mirasol. Nalalaki din ang mata nito sa takot. "Ano ka ba, Mira? Huwag mo nga masyadong idinadaw ng sarili mo. Wala na din si mommy. Patay na siya 2 years ago. Si daddy naman ay nasa Germany ngayon. Busy sa mga negosyo na naiwan ni mommy." Sagot sa kanya ng binata. "Sorry Eric." Sabi na lang ni Mirasol sa kaibigan. "Sit down. Tatawagan ko lang makeup artist na mag-aayos sa'yo." Wika sa kanya ni Eric. Saka siya pinaupo sa napakalambot na sofa. Ang laki-laki din ito at puting-puti pa ang kulay. Nakakahiyang upuan. Baka kasi madumihan. Hindi naman nagtagal at dumating na ang mga makeup artist na tinawagan ni Eric. Napakaraming dala ng mga ito. May mga kahon at bag silang daladala na akala mo'y maglilipat bahay. "Good evening, Sir Eric. Siya ba ang ayusan namin?" Tanong na isang makeup artist kay Eric. Nagulat pa si Mirasol dahil bakla pala ito at hindi tunay na babae. "Yes," malamig na sagot ng binata. "Saan namin siya ayusan, sir?" Tanong na isang magandang babae kay Eric ngunit boses bakla din. "Sa guest room." Sagot naman ni Eric. Agad na hinila na isang makeup artist ang kamay ni Mirasol at dinala ito sa loob ng guest room. "Ang ganda mo naman. Kahit wala ka pang kaayos-ayos ay maganda ka na." Pagpuri sa kanya na isang bakla. "Oo nga, napakaganda mo. Halika na upang masimulan na natin ang pag-aayos sa iyo. Sigurado ako maraming mata ang luluwa kapag nakita ka nila mamaya." Excited na wika ng isa pang bakla.
Akala ni Mirasol ay mga babae ang mga ito kanina dahil mukha naman silang babae sa paningin niya. Mula sa mukha hanggang sa katawan ay hindi mo masasabing lalaki pala ang mga ito. Pero na magsalita na, doon niya napagtanto na bakla pala ang dalawa. Anong pangalan mo? Muling tanong sa kanya na isang makeup artist niya. Mirasol po. Nahihiyang sagot niya. Ang ganda naman ng name mo. Bagay na bagay sa iyo ang napiling pangalan ng nanay mo. Para sa iyo. Kinikilig na wika ng bakla. Ipikit mo na lang ang mga mata mo at magpahinga. Kami nang bahala sa iyo. Sabi pa ng bakla sa kanya. Kaya naman ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata upang marelax din siya. Hindi na namalaya ni Mirasol ang ginawa sa kanya ng dalawang bakla. Nang gisingin siya ng mga ito ay tapos na siyang ayusan. Pinapatayo na siya ngayon upang ipasuot sa kanya ang dress na binili ni Eric para sa kanya. Isang pink evening gown ang ipinasuot sa kanya ng kanyang mga makeup artist. Parang isinukat din sa katawan niya ang gown dahil tama lang ito sa kanya. Napakaganda ng fit nito at tama lang din ang haba. Hindi niya maapakan kapag naglalakad siya. Marunong ka bang maglakad gamit ang stilettos? Tanong sa kanya ng isang bakla habang ipinapakita sa kanya ang hawak nitong stilettos na napakataas ng heels. Hindi po. Wala bang mas mababa dyan? Baka naman natapilok ako kapag ganyan ang suot ko. Sagot ni Mirasol, kaya muling ibinalik ng bakla ang stilettos sa loob ng kahon at binuksan ng isa pa. Oh, itong sandals na lang. Hindi ka na matatapilok dito kasi malapad ang takong nito. Pabirong wika ng bakla sa kanya habang inilalagay sa paa niya ang kulay puting sandals. Ayan, bagay. Tumayo ka at subukan mo maglakad para masanay ang paa mo at hindi ka mag-alangan mamaya. Wika pa ng isang bakla. Sununod naman ni Mira ang sinabi ng bakla at naglakad-lakad siya paikot sa loob ng kwarto. Relax lang, Mira. Huwag mo ring ilagay ang kamay mo sa likod mo. Eto ang hawakan mo para hindi mo pinagsasalikop ang mga kamay mo. Remember, dadalo ka sa eleganteng party. Lahat ng dadalo doon ay mga socialite, mga kilalang tao sa gobyerno at negosyo. Naroon din mga celebrities kaya kailangan mo makibagay sa kanila. Hindi rin lahat ng mga dadalo doon ay makikiparty lang dahil nagpupunta sila doon upang kilatisin ang isang tao. Agad naman na kinuha ni Mirasol ang purse na ibinigay sa kanya ng kanyang makeup artist. Ayan, ready ka na. Kinikilig na wika ng isang makeup artist. Pinaharap siya sa isang salamin at ganoon na lang ang pagkagulat niya sa kanyang bagong anyo. Halos hindi na din niya makilala ang kanyang sarili dahil parang ibang tao na ang nakikita niya sa harap ng salamin. Ang ganda-ganda mo talaga, Mirasol. Siguradong maraming lalaki ang tutulo ang laway kapag nakita ka mamaya. Wika ng isa sa kanya. Saka siya inilang palabas. Sandali, yung bag ko. Pigil niya sa dalawa. Hindi mo pwedeng dalhin ang bag mo doon. Yang hawak mong purse ang gagamitin mo. Mira. Wika sa kanya na isang makeup artist. Sige po, ililipat ko na lang mga gamit ko. Sagot niya sa dalawa. Naiinip na sa pag-iintay si Eric sa paglabas ni Mira. 8:00 na rin ang gabi kaya kailangan na nilang makaalis na dalawa. Hanggang sa magpasya siyang katukin ang pinto ng guest room upang madaliin na ang mga nasa loob. Ngunit biglang bumukas ang pinto at lumabas ang makeup artist. Sakay nalalayan si Mira na makalabas ng kwarto. Natulala si Eric nang makita niya si Mira. Napakaganda nito at talagang bagay na bagay sa dalaga ang suot nitong pink gown. Para itong modelo na nakatayo sa kanyang harapan. Sir Eric, ready na ang iyong date. Bulalas na isang makeup artist kay Eric. You're so beautiful, Mira. Papuri ni Eric sa dalaga. Thank you. Naiyang sagot ni Mira sa kaibigan. Let's go. Sabi ni Eric sabay lahad ng kanyang palad sa harap ni Mira. Nakangiting tinanggap naman ng dalaga ang kamay ng binata. Saka sila magkapanabay na lumabas ng penthouse. Ibang sasakyan ang sinakyan nila Mirasol at Eric. Isa na ngayong mamahalin na sports car ang minamaneho ni Eric. Pumasok sila sa isang exclusive subdivision na tila pamilyar kay Mirasol. Lalong kinabahan si Mira nang tumigil sila sa tapat ng gate na kilalang kilala niya. Walang iba kung hindi ang mansyon na pinaglilingkuran ng kanyang tita Joy. Eric, bumalik na lang tayo. Hindi ako pwedeng pumasok sa bahay na yan. Kinakabahan na wika ni Mira. Natigilan naman si Eric dahil sa sinabi ni Mira sa kanya. Tinitigan din niya ito sa mga mata at tila naghahanap ng kasagutan sa mga tanong ng kanyang isipan. Diyan kasi nagtatrabaho ang tita Joy ko, Eric.
Ang tita ko ang mayordoma sa mansyon na iyan. Baka pagalitan ako noon kapag nakita niya ako na nasa loob ng bahay ng amo niya. Kinakabahan na wika ni Mirasol. Ngumiti lang sa Eric sa kanya. Huwag kang kabahan, ako bahala sa'yo. Hindi kita iiwanang mag-isa kaya ipanatag mo ang loob mo. Sagot naman ni Eric. Saka muling pinatakbo ang kotse nito papasok sa malawak na bakuran ng mansyon. Pagdating nila sa harap ng main door ng mansyon ay may nag-aabang na rin ng mga valet driver. Kaya iniwanan na ni Eric ang kotse niya sa valet. Magkahawak ang kamay ni na Eric at Mirasol na pumasok sa loob. Naglakad sila sa red carpet patungo sa loob ng mansyon. Halos lahat ng bisita ay nakatingin sa kanila. Mga pababae o lalaki ay sa kanila ang tingin ng mga ito. Nalalamig ang mga kamay ni Mirasol dahil sa kaba ng kanyang dibdib. Parang ayaw na rin humakbang ng kanyang mga paa dahil sa kaba. Agad naman siyang hinawakan ni Eric sa kanyang bewang, saka siya inalalayan sa kanyang paglalakad. Agad namang ipinakita ni Eric ang invitation card na dala niya at agad naman silang dinala sa magiging table nila. Pangdalawahan lang ang table nila kaya magkaharap silang dalawa. Agad din silang inasikaso ng isang waiter at binigyan agad sila ng kanilang makakain. Natatandaan mo ba ang mga pinanood mo kanina? Pabulong na tanong ni Eric kay Mira. Maikling sagot ng dalaga. Sa kanya kinuha ang fork and knife. Muli pa niyang tinignan ang ginagawa ni Eric saka siya nagsimulang maghiwa ng kanyang beef steak. Napangiti naman si Eric dahil madali lang matuto si Mirasol. Hindi rin mahalata sa dalaga na kinakabahan ito. Pino din itong kumilos kaya naman lalong nakadagdag sa angkin nitong ganda. Matatapos ng kumain sina Mirasol at Eric nang mayroong nagsalita sa stage. Natuon ang atensyon ng lahat sa stage dahil pinatay din nila ang mga ilaw sa paligid at tanging sa stage na lang ang maliwanag. Tahimik lang na nakikinig ang lahat sa nagsasalita sa kanilang harapan hanggang sa tawagin na ang star of the night na walang iba kung hindi ang mag-asawang Altamirano na may-ari ng Altamirano Enterprises.